Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, dahil alam naman po natin na ang mandato ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ay i-cater ang mga interes ng ating overseas Filipinos saan mang panig ng mundo, ay syempre patuloy po tayong tumututok sa kasalukuyang sitwasyon po sa gitnang silangan, na alam rin po natin na malaki po ang concentration po dyan ng mga overseas Filipino workers o OFWs. At isa sa mga apektado ng nangyayaring sigalot ngayon sa gitnang silangan ay ang bansang Qatar. At minarapat po namin na syempre bilang pagtugon, no, o bilang paninindigan po, no, sa ating mandato dito sa ating himpilan, ay minarapat po namin na imbitahan ng ating embahada sa Doha, Qatar, na pinangunahan po ng ating Philippine Ambassador to Qatar, walang iba kundi si His Excellency Mardomel Celo D. Melicor. Ambassador Melicor, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Steph, at sa lahat ng tagapakinig ng programang ito. Maraming salamat, Ambassador, sa pagsama niyo po dito sa programa. Tama po, no? Ngayon ay 8:03 na dyan sa Qatar. Tama po, Amba? Tama po, Steph, 8:03 ng umaga. Yes po. Maraming salamat po. Although maaga pa dyan sa Qatar, ay nakasama po namin kayo dito sa programa. So Ambassador Melicor, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa Qatar kaugnay ng umiiral na tensyon ngayon sa Middle East, at paano po ito nakakaapekto sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa naturang bansa? Ang nangyayari po dito, alam naman natin, nagkakaroon ng digmaan mula sa ibang mga bansa. Israel, kasama na ang Amerika, kalaban ng Iran. Pero dahil po may mga facility siguro yung isang parte sa bansang Qatar, tinitira din ang Qatar. Kaya ang nangyayari, natatakot po yung mga Pilipino natin na maririnig yung malakas na putok dahil ini-intercept po ng Qatar Defense Forces ang mga incoming missiles attacks, drone attacks. So, yun, saka dahil nga sa ganyan na medyo unsafe ang nasa labas ka lang kasi mahulugan ka ng debris, yung mga pag pumutok sa itaas, nahuhulog yung ibang metal parts. So, ginawa ng Qatari government, sinabi muna nila, yung mga non-essential services, pwedeng work from home na lang muna. So, tuloy-tuloy pa rin tayong work from home, although
nagbabago na ngayon dahil natapos na yung month of Ramadan at pumasok tayo ngayon sa Eid holidays, mga 1 week po ito na walang trabaho talaga. So siguro after mga 4 or 5 days, we'll see what will be the new normal. Pero sa ngayon, naka-holiday po kasi ang Qatar. Parang people are usually going on vacation. Walang trabaho ngayon na holiday dahil katatapos lang ng Eid. Kung hindi po ako nagkakamali, kaugnay po nito ay tama po ba, bukas pa ang balik po ng operasyon po no ng ating embahada diyan sa Doha? Opo, kasi itong ating mga holidays ng embassy, we announce it at the start of the year. Hindi naman po namin akalain na merong ganitong emergency. So, sinunod na lang namin yung aming holidays. Pero hindi po yan nangangahulugan na sarado ang embassy. On the contrary, bukas po ang embassy 24/7. May natutulog po rito to man the embassy in the evening since the start of the conflict. And nung pinakaunang gabi, ako mismo ang nandito sa embassy. So, nandito kami skeletal team. And then now, siguro mga 3 or 2 at a time, nandyan palagi sa embassy. So, even if you come at midnight po, hating gabi kayo, kakatok kayo, may sasagot po. At bago ko po itanong, Ambassador, yung mga tulong na naibigay na po no sa ating mga kababayan na masasabing naipit po no sa kaguluhan diyan sa Middle East ay para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ilan po ang tinatayang bilang ng mga Pilipino na kasalukuyang nasa Qatar sa ilalim ng pangangalaga ng embahada, mapa OFW man o permanenteng residente po, Ambassador? Ang latest namin na data na nagbibilang ng mga lahat ng residents na nandito ngayon sa Qatar, maging OFW man yan o kaya mga dependent sila, bata, meron din kasing dependent sa matanda, is mga 247,000. Pero madaling intindihin pag sinabi mo na lang na 1/4 million. At eto na nga po no, Ambassador, ano-ano na po yung tulong na naibigay ng ating embassy sa ating mga kababayan sa Qatar na naapektuhan nga po ng tensyon sa Middle East? Of course, including the repatriation, dahil kung hindi po kami nagkakamali ay may dalawang major repatriation efforts po no, na dyan sa Qatar. Yung una noong March 17 at yung March 21 na itong batch na ito ay nakarating na dito sa Pilipinas kaninang umaga. Opo. Nung sa unang tanong niyo po, ano ba ang mga naitulong na actually ang embassy together with the Migrant Workers Office na mga taga DMW at saka OWA, we work as one country team po dito sa Doha, and we always meet every now and then para pareho po yung aming messaging. Ang nagawa is we have listed down sino ba yung kailangan ng tulong, let's say, mostly yung gusto nang umuwi. Hindi sila gustong umuwi dahil mapanganib na. Hindi po yun. Ang karamihan gusto na lang nilang umuwi dahil tapos na yung nila, yung kontrata. Pero wala namang masakyan. So yun po ang challenge. Walang mga airplanong masakyan pa uwi. Kaya ang ginagawa ng embassy is una, alamin kung nasaan yan sila, ano ang kalagayan nila, and then sasabihan sila, okay, gusto nyo bang magpa-repat na lang dahil tatakot kayo, or yung mga dependents nyo, iunan nyo na lang muna. So nililista yan sila lahat ng MWO at saka pinapadala na sa Manila at the earliest opportunity. Yung pinakauna po nating opportunity was a group of Philippine Airlines pilots and air crew. Kasi ang nangyari, ang pagsara ng airspace was biglaan So mga 8,000 yun na mga stranded na hindi naman sila residents.
So among them were a crew ng PAL and they had to go home soon. So I think by mga March 8 na mag 1 week na wala pang flights, we had to bring them to Riyadh via the land corridor. So ako po ang kasama doon papunta sa border to Saudi and then papunta sila ng Riyadh para merong onward journey to Manila. But just to correct, naka 7 batches na po yung pagpauwi ng MWO. 7 batches na ang hindi lang po yung dalawa, yung the other day, March 21 at saka yung March 17. Marami na po. There are already a total of 7 batches na 270 na po yan lahat-lahat. Bukod pa po yan sa 23 na OFW na lumipad just now, they are scheduled to leave mga 8:30 today for Manila. In fact, ako po, Steph, I was supposed to go there to wish them goodbye, ganyan. Pero pumunta, I had to go to the embassy here kasi meron tayong interview eh. Had it not for this interview, I would have been there naman to send them off. 23 po yung ngayon. So, ang nangyayari ngayon because parang nagkakaroon na ng mga emergency evacuation flights ang Qatar Airways. Every time na may flight to Manila, may sumasama doon na mga repatriates from Qatar. Yun po ay sagot ng DMW. Yun namang mga visitors lang na hindi naman workers, ito sagot naman ng embassy. We have sent so far a total of 4 of them. Kasi yung mga tourist naman, stranded lang sila pero may mga ticket yan palabas. So unti-unti na rin silang nakalabas. In fact, as of now, as of today, ang nakaalis na sa Doha, 140 na. Doon sa amin, yung mga non-OFWs. So, tama po ba ako ng pagkakarinig po, Ambassador, 7 batches na po, no? Yung napauwi po papunta dito sa Pilipinas? Tama po yun. Ang problema kasi is we cannot say na sa isang batch 100 kaagad yan because limited lang po ang seats. You see, bukod doon sa mga na-stranded dito na they were on their way to US, to Europe, mga Pilipino din yun. First, kailangan silang ipaliparin ng Qatar Airways. And then, meron ding nakaschedule na pauwi sa Maynila eh. So, ang ginagawa ng Qatar Airways, parang we are given mga 20 or 40, depende on each flight. So, kahit papano, nakakauwi po ang Filipinos who are sponsored by the DMW through this evacuation, they call it emergency evacuation flights. Na ang latest will be yung flying out today. And there will be 23 leaving today. So, ito pong 23 na ito ay masasabi po natin na ito na yung pang-8 batch, Ambassador. Yes. Correct po. Yan na po yung pang-8 batch. Ito naman po, no, Ambassador, para po dun sa mga, syempre yung mga Pilipino na pinili po, no, na manatili sa Qatar. Ano-ano po ang hakbang na ginagawa ng ating embassy upang matiyak ang kaligtasan po at kapakanan ng ating mga kababayang ito sa gitna pa rin ng umiigting na tensyon sa Middle East? Sa totoo lang, Steph, karamihan ng ating mga OFWs ay ayaw namang umalis sa Qatar. Lalong-lalo na alam nila na yung Qatari host government ay ginagawa ang lahat para sa kanilang kaligtasan, sa safety and security. In fact, dahil ang risk lang naman, may mga missiles na nakapunta. These are ballistic missiles, they are also cruise missiles and then drones na tina-target specific facilities ng Qatar. So, ang nangyari is they have a national warning system na nasa cellphone. Lahat po ng cellphone, kahit walang SIM gumagana Sinasabi nila na the risk is heightened now, please seek shelter. Lalong-lalo na yung mga, nasa labas, pasok na kayo sa bahay nyo and then avoid yung malapit kayo sa mga windows or go to a structurally safe or strong part of the house or building where you are. Lang po. And then after na wala na yung risk,
meron na namang notice sa cellphone, sabihin, the risk has been eliminated. You can go ahead naman with your normal. So for the past 3 days, it will be the fourth day today. Wala na pong ganyan na alert eh. So I hope the people are getting this feeling na medyo normal na rin ng konti. But we can never tell kasi, we'll never predict kung kailan yung next missile na ipadala. But we'll see. After the 8 holidays po, makikita natin kung ano na ang... Kasi ngayon holiday eh. Sa Middle East kasi pag 8 holidays, it's like the whole country sleeps. They go to sleep kasi after fasting for 1 month, they want to enjoy naman yung buhay. So government offices will usually be closed, ganyan. But to be honest, ang mga government offices na like the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior, they are still working today. 24/7 din po ang trabaho nila. Because may mga repats na papuntang Saudi, may repats sa airport. So everybody is doing their best para po ma-serve yung kailangan ng lahat ng residente dito. Matanong ko lang din po, no, Amba, kumusta po yung coordination ng ating embassy with the Filipino community organizations sa Qatar when it comes to, of course, the contingency plans and maging yung mga repatriation na request? We have constantly, from the very start, we have constantly announced important announcements sa aming social media, Facebook po yan, and then our website din. So that alam ng lahat, if they just follow it, na they should stay indoors, lalo na kung alert time. They should only listen to official Qatari government sources. They should not spread yung mga unofficial facts or videos, especially those that will create confusion and panic. Sa totoo lang po is, wala pa namang major injury dito eh. Ang alam namin na major injury, yung naputulan lang ng paa, nahulugan lang yun sila ng debris. So, nasa labas sila, kaya yun, nasugatan. Pero so far, wala pa kaming alam na merong parang direct hit ng missile attacks na nasawi. Wala pa po. Kaya the general feeling here is, kung talagang they can just arrange for this missile and drone attacks to stop, everything will be normal. And also the Qatari government, they have constantly reminded the population. Alam niyo po, ang population kasi ng Qatar is 90% expat. 10% lang po yung local population. At ang sabi nila, lahat po ng residente rito, regardless of nationality or citizenship, protection na nila. They have enough water reserves, enough food, enough medical supplies. So I think all residents feel more or less relatively safe sa Qatar. Ambassador, nabanggit nyo kanina yung mga, kumbaga yung mga minor injuries po, no, na nakuha ng ilan sa ating mga kababayan. Ilan po itong mga injured na ito, Amba? Yung naputulan po ng paa, hindi Pilipino. Yung alam namin officially na injury sa mga Pilipino ay iisa lang po. One. He was using his computer near the window nung biglang may debris na pumasok. And then nagkaroon lang naman siya ng scratch wounds. Wala namang penetrating wound. So uwi ka agad siya after na ma-treat lang for superficial scratch wounds. So isa lang po sa Pilipinos. Yun ang aming alam officially. Eto naman po, no, kasi sa gitna po ng mga pangyayari na ito ay syempre umaandar, no, ang ating overseas voter registration. Just kahit po briefly po, no, Amba, kumusta po ang tinatakbo ng ating overseas voter registration para sa mga Pilipino diyan sa Qatar sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon ngayon? According to schedule po, yung
overseas voter registration, nag-umpisa na rin last year pa. Mm. So, December last year, nagkaroon na tayo ng overseas voter registration because we will have to register those who will vote sa 2028 national elections. That's how early we start. Ngayon, yun kasing mga voters na registered na sa Doha pero they have not voted in 2 consecutive elections, ay mawala sila, ma-purge po sila sa voters list. So, if they want to vote, they have to register again. Meron kaming special lane for overseas voter registration. So, anytime po, kung gusto nyong pumunta pag bukas yung ating embassy, we are open 7 to 12 during the Ramadan period. Pero now, when we go back to normal work, we are open 7 to 4. They can register. Actually, pwede naman nilang, they don't need to come here eh. Ang gagawin nila, they will just send an email and say, Dear Philippine Embassy, am I registered ba dyan? Kasi kung hindi, tell me, should I register myself? And then we will reply. Eto naman po, no, bago yung inyong mga paalala para sa ating mga kababayan na nandyan mismo sa Qatar, ano po ang inyong mensahe dun sa mga pamilya, lalong-lalo na ng mga OFWs na nandito naman sa Pilipinas na nag-aalala sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay na pinili po na manatili ngayon sa Qatar? Ang masasabi ko lang po is nandito yung embassy at ang MWO, ang OWA, to help and assist all Filipino nationals here in Qatar. So huwag ho kayong maabala dyan o mahala or ma-worried dyan sa Pilipinas na may mangyayari dito because we are here and open 24/7 po. At yung aking sinasabi sa mga interviews sa ibang channels, nasabi namin, wag ko kayong maproblemahan. Kung meron mang mahuhuli sa pag-evacuate dito sa Qatar, kami po yun. We will be the last to go. So, nandito pa kami. We will be here until all the Filipinos are out. And that's the time we will depart. At syempre bilang bahagi po ng inyong panghuling mensahe bago ko po kayo pakawalan, Ambassador, ay ano naman po ang inyong mga paalala o mga advisory na gusto nyo pong ibahagi sa ating mga kababayan na nandyan sa Qatar, at syempre siguro maisabay na rin namin sa pag-flash ng contact numbers ng ating embassy. Paano po ba maaring makipag-ugnayan ang mga Pilipino sa embahada kung sakaling kailangan nila ng agarang tulong o consular services? Go ahead po, Ambassador. Sa atin pong mga Filipino nationals sa Qatar, all you need to do is to call yung ating mga hotlines. Naka-flash naman yan sa ating social media at sa ating website, or email us. Ang maganda kasi sa email, we can process it habang wala, or sa WhatsApp, sa text. Ganyan. And we all know na yung WhatsApp calls kasi are not supported in Qatar. So just contact us and tell us what you need, and we will attend to that. We will, ang sinasabi namin sa mga kababayan namin, just follow the official advice of the government. Pag pina-evacuate kayo, they will move you to safer places, and do not stay outside as much as possible kasi yung risk ng mga falling debris. And always stick to official news na kung ano-anong advice na binibigay. Do not share unofficial news, especially those that can cause panic. And there are rules now against unauthorized video clips. If you make video clips of yung mga bombs or you send them to other people, baka meron kayong punishment dyan. And then the other thing is also when you drive your cars, na yung maingay na cars that can cause panic kasi parang bombang tunog, bawalin po yan. So let's just follow the rules given by the Qatari government and observe everything.
contact the embassy by WhatsApp or MWO by WhatsApp or email, and we will attend to your needs po. Mm-mm. And with that, maraming salamat pong muli, Ambassador Melicor, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. God bless po sa inyo at syempre, stay safe po sa inyo at sa lahat po ng mga kababayan natin na nandyan sa Qatar. Maraming salamat, Steph. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang ating Philippine Ambassador to Qatar, walang iba kundi si His Excellency Mardomel Celo D. Melicor. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, dumating kaninang umaga sa Villamor Air Base ang ika-4 na chartered flight ng pamahalaan na may sakay na humigit kumulang 343 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga dependents. Bandang 6:00 ng umaga nang lumapag ang eroplano, nalulan ang mga OFW na nagmula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan tulad ng Bahrain, Kuwait, Qatar at Saudi Arabia. Sinalubong ang mga bagong dating na OFW ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama rin ang ilan sa kanilang mga kapamilya na sabik na muling makapiling sila. Personal din kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga repatriated OFWs. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang na si Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, upang tiyakin ang agarang tulong at suporta para sa mga umuwi nating kababayan. Ilan sa mga OFW ay pauwi na sa kanya-kanyang tirahan, habang ang mga taga Mindanao at Visayas ay pansamantalang nanunuluyan sa hotel habang naghihintay ng kanilang booking pauwi. Malaki naman ang pasalamat ng ilang OFW sa repatriation efforts ng gobyerno sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Isa itong malaking tulong na programa ng gobyerno para sa mga kababayan nating na stranded sa Middle East. So isa po kami sa mga naka-avail po nito at nagpapasalamat po kami. Maraming salamat po sa tulong nyo sa mga OFW, sa gobyerno na nag-anugid sa amin, nagpaluap sa amin doon sa ibang bansa. Ang tinig ng mga OFWs na kakauwi lang mula sa government chartered flight kaninang umaga. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, hindi lamang tulong pinansyal at kabuhayan ang binibigay ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino worker o OFWs na napauwi sa Pilipinas mula sa Middle East. Partikular na binibigyang diin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghatid ng psychosocial services sa ating mga kababayang OFW na apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na batay sa pinakahuling datos, umabot na sa mahigit 1,200 OFWs ang nabigyan ng psychosocial first aid. Pinaunahan ito ng mga DSWD social workers. Well, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa DMW, gayon din sa OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nang sa gayon ay yung mga kaukulang tulong ay naipapabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. On the part of the DSWD, patuloy po kami na nagbibigay ng psychosocial first aid sa ating mga kababayan na umuwi mula sa Middle East. Sa pamamagitan ng pag-deploy namin ng mga social workers sa ating pong mga airports na sinasalubong at nabibigyan nga po sila ng agarang intervensyon upang matugunan and of course maibsan yung trauma na kanila pong nararanasan
sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. So yung ganitong intervention kasi very critical upang matiyak natin na maging kalmado and mabawasan yung sintomas ng stress dulot ng naranasan nila sa Middle East. And sa pamamagitan din ng psychosocial first aid, maaring matulungan yung ating mga overseas Filipino workers na hindi po lumala yung nararanasan nila na stress na maaring mauwi sa post-traumatic stress disorder kung hindi ito mabigyan ng agarang intervention. Well, umabot na po sa mahigit 1,200 na overseas Filipino workers ang nabigyan po natin ng initial psychosocial first aid. Isinagawa po yan ng ating mga social workers sa mga airports nung dumating po itong mga repatriated overseas Filipino workers. Out of the more than 1,200 na mga nabigyan nga natin ng psychosocial first aid, more than 800 ay repatriated dahil sila ay humingi ng tulong upang makauwi po sa ating bansa. Samantalang mahigit 400 naman ay yung mga stranded na mga overseas Filipino workers na naantala sa airport dahil nga po sa travel restrictions. Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, paunang Lunas lamang sa lusog-isip o psychosocial first aid at hindi mental health diagnosis ang ginagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga repatriated overseas Filipino worker o OFWs mula sa Middle East. Ito ang binigyang linaw ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service. Mayroon kasi aniyang hiwalay na medical experts na gumagawa nito mula naman sa Department of Health o DOH. Ilan sa mga inoobserbahan ng mga DSWD social workers para sa case referral ang sobrang pagkatulala o hindi makausap ng maayos. Hindi rin natatapos sa psychosocial first aid ang tulong ng DSWD bagkus meron itong ugnayan sa regional offices para sa follow-up monitoring ng mga OFW na umuwi sa kani-kanilang probinsya. Actually, yung ating pong mga social workers, hindi sila nagbibigay ng mental diagnosis, Nais nating linawin na yung pagsusuri ng mental health condition ay ginagawa ng mga medical experts. Kaya po merong team din ang Department of Health na nandun kasama po natin sa airport nang sa ganon ay mabigyan ng karampatang medical attention yung mga overseas Filipino workers na nakakaranas ng mental health problems o matinding trauma dahil sa crisis na pinagdaanan nila sa Middle East. Ang ginagawa po ng DSWD, particularly our social workers, ay nag-a-assess at ino-observe po yung kanila pong behavior, tinitingnan kung meron bang mga red flags, kagaya ng sobrang tulala o hindi makausap ng maayos. Kaya ito yung sinasabi ko na the first thing that we do is we do kumustahan with them kasi nga we establish rapport, and then kapag may mga na-observe tayo na mga pagkabalisa nila o yung sobra yung pag-iiyak nila, that's the time na rini-refer natin sila sa mga psychiatrists na kasama po ng team ng Department of Health. Yun po kasi yung tinatawag natin sa social work na case referral pathways. Okay. So nakita po natin dun sa initial assessment na matindi yung pagkabalisa o sobra na yung kanyang pag-iiyak, talagang matindi na yung pinagdadaanan, we refer them to our partners from the Department of Health. Ang pagbibigay natin ng tulong ay hindi lamang po natatapos sa airport. Sabi ko nga kanina, meron tayong mga referral services, bahagi ng ating case referral pathways. Kasi kinakailangan nga na masubaybayan o mamonitor itong mga overseas Filipino workers, lalo na kapag sila ay nagsiuwi na sa kanilang mga probinsya. So kami po sa DSWD,
ay nakikipag-coordinate sa aming pong mga field offices upang sila yung patuloy o magsagawa ng monitoring ng mga umuwi na mga overseas Filipino workers. Nagsasagawa rin sila ng assessment nang sa gayon matukoy natin kung ano pa yung karagdagang tulong na may-ari nating maipaabot sa kanila. Kasi marami dyan, baka ayaw na rin pong bumalik sa Middle East. So, ini-explore din natin yung ibang mga programa na maaari nating maibahagi po sa kanila once na nandun na po sila, nakasettle na sa kanila pong mga probinsya. DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniulat ang kahandaang tumulong ng mga bansang trade partners ng Pilipinas para sa posibleng oil supply arrangement, kabilang na ang China. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ginagawa ng pakikipag-usap ang gobyerno sa iba't ibang mga bansa para sa posibleng oil supply arrangement. Ang mga bansang ito, sabi ng punong ekutibo, ay pawan trade partner ng Pilipinas gaya ng India. Pero bukod sa India, sabi ng Pangulo, ay kasama din sa kinakausap nilalapitan ay ang iba pang bansa sa Asia gaya ng China, Japan, Thailand, Brunei at South Korea. Sa harap nito, iniulat ang punong ekutibo na maganda naman ang naging pakikipag-usap ng pamahalaan sa mga nabanggit na trade partners na ay handang tumulong sa atin. Kung pag-uusapan pa rin ay supply ng kuryente, sinabi naman ng Pangulong Marcos na may mga power generation company din kinakausap para madagdagan ang kapasidad ng mga grid sa susunod na 60 araw. Bukod pa dito, nagpapatuloy na koordinasyon sa paggamit ng malampaya natural gas para madagdagan ang supply ng kuryente sa bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India at linalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Maganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila at sila ay handang tumulong sa atin. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa susunod na 30 hanggang 60 araw. Yan ang tiniyak ni Trade Secretary Maria Cristina Roque sa publiko. Ito ay sa gitna ng nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Secretary Roque na bukod sa walang pagtataas ng presyo ng bilihin ay nakakakuha rin ito ng commitment mula sa mga manufacturers na walang magiging paggalaw ng presyo sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. May ilan ring produkto na sapat ang inventaryo upang mapanatili ang kasalukuyang presyo nito sa loob ng 2 buwan. Kaugnay nito ay mayroong inilabas sa listahan ng DTI ng mahigit 200 produkto at ang mga presyo nito na nakapaskil sa mga pamilihan, groceries at supermarkets. Samantala, iginiit ng kalihim na walang magiging problema sa pagkain dahil sapat ang supply nito. Yes, okay. There is no price increase for basic necessities and prime commodities for the next 30 days. The 30 days ends on April 16, but there are some food items na they have inventory and they will have no price increase up to 60 days. But we will keep on updating the consumers on an every 2-week basis, just to make sure that they are aware of what the government is doing and what the government efforts are to make sure that we have the prices of food are stable. So aside from that, we have enough supply of food as shown in the
manufacturing plant visit that we did last Saturday with the President. Marami po tayong pagkain. Wala po tayong problema sa pagkain. We have enough supply of it. And that would last. Trade Secretary Maria Cristina Roque. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, naniniwala naman ng isang foreign policy and security analyst na hindi magkakaroon ng spillover ang kaguluhan sa Middle East patungong Pilipinas. Ito'y dahil wala namang operasyon ang proxy groups ng bansang Iran dito sa Timog Silang, Asya. Matatandaan na kabilang sa mga proxy groups ng Iran ang mga militanteng grupong Hezbollah, Hamas at mga Houthi. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Professor Renato De Castro na kung mayroon mang Islamic terrorist groups dito sa Pilipinas, karamihan sa mga ito ay mga kaanib ng ISIS na kalaban mismo ng Iran. Karamihan kung mayroon mga Islamic terrorist organizations o militant organizations dito, usually mga Sunni sila. Okay. Mga aliado sila sa ISIS na kalaban actually ng mga Iranians, no? So hindi ko nakikita na magiging aktibo dito yung kanilang proxy groups, no? Tala kung ang pag-uusapan naman ay ang maaaring maging hakbang ng China sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, sinabi ni Professor De Castro na sa ngayon ay pinag-aaralan ng naturang bansa ang weapon systems na ginagamit sa mga pag-atake sa rehiyon. Ayon pa kay Professor De Castro, maging ang Taiwan ay may ginagawa ring pag-aaral lalong-lalo na sa kung gaano ka-epektibo ang mga drones sa labanan sa Middle East. Pinag-aaralan nila ngayon, yung nangyayari ngayon sa Amerika, yung effectivity ng mga cruise missiles, yung mga weapon systems na ginagamit ng Amerika, paggamit ng Iran ng mga drones, no, na paggamit ng asymmetric warfare, pero pinag-aaralan din ng Taiwan. So nakikita ng Taiwan na pwede talaga very effective yung tinatawag nating poor man's cruise missile, ayun yung mga drones. Foreign Policy and Security Analyst Professor Renato De Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, tayo dediretso na sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isang asosasyon sa Santiago City, Isabela na nakatanggap ng 300,000 seed capital fund mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. May isang asosasyon at tutulungan ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD na iawatan ti Seed Capital Fund iti panagbisita ni Secretary Rex Gatchalian diti Region 2. Personal nga iawat ni Secretary Gatchalian ti Cheque nga gatad 300,000 pesos iti maunlad na gasikan Sustainable Livelihood Program Association wenno SLPA kasnayon na pondo para iti panagtultuloy ti operasyon daytoy. Pasot daytoy iti inkariti opisyal ididimmaray iti proyekto tinasaong nga SLPA J. Santiago City idi Setyembre 2025 asa dinukat na kunana anayunan na ti pondo ti asosasyon babaen ti Product Development and Advancement Grant wenno PDAG. Babaen tinaawat da a pondo maipatungpalan tinasaong nga organisasyon ti kadengda apalawaan ti negosyo daken saraken metten ti panang proseso ti paltat. Ti PDAG ket maysa nga insentibo an maiawawat kadagiti asosasyon ti SLP an nagtulnog kadagiti na ituding apaganurutan para iti proyekto. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City.
land swapping scheme, solusyon sa boundary dispute sa pagitan ng Baguio City at Tuba Benguet. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Imanamong nagiti opisyal iti siyudad ti Baguio ken munisipyo iti Tuba Benguet iti land swapping wenno panagsinukat iti lote kaswagas iti panagresolba iti nabaybayagan a problema iti boundary iti nagbaitan nagiti naso nga local government units iti naudi nga taripno nagiti opisyal maragsakan da Mayor Benjamin Magalong ken Tuba Vice Mayor Maria Carantes iti panagbalin nga formal iti naso nga tulagan dagiti adua nga kampo iti manamong mga daptar iti land swapping scheme nga insakad iti Joint Technical Working Group abinokol iti duwa nga LGU iti naso nga wagas iti siyudad ti Baguio iti magipabusoy iti lote ang nagsaadan iti elementary ken high school ken kasama iti municipal building iti Tuba iti nagtituba ipabusoy damot iti siyudad iti lote ang nagsaadan iti Santo Tomas High School gen dumapay nga pasilidad iti Baguio Water District agpada nga manamong ken palubusan iti duwa nga lokal na gobyerno iti panakay patungpal iti political boundary final survey ken respetaranda dagiti natural boundaries ken titled properties talantanan dantoy sumarano nga adang para iti pinal nga panakagunod iti naso nga tulagan iti kanito nga maresolba ti naso nga issue kat isakad matadagos ni Baguio Congressman Mauricio Dumogan iti panakabalbaliw iti Baguio City Charter tapno mailanad iti naso nga charter ti eksakto a land area ken sakop when meets and bounds iti syudad iti Baguio. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan na natin ang Virac. 55 pawikan pinakawalan sa karagatan ng Virac bilang bahagi ng ecotourism at marine protection. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Matrayumpong pigbutasan kang LGU Virac Catanduanes sa Paagikan Municipal Agriculture Office ang nasa 55 pawikan sa kadagatang sakop ng Barangay Talisoy, Virac, komo parte kan padagos na pangangataman sa yamang dagat at pagsulong kan ecotourism kan lokal na gobyerno kan Virac. Ang aktibidad ang parte kan programang Pabuhi in Action na obhetong protektaran ang mga pawikan na saro sa mga importanteng marine species sa nasambitan ng banwaan. Nagkapirang taon na ang pigtutulod kan Municipal Agriculture Office kan Virac ang konserbasyon kan mga pawikan nganing mamantinir ang balanse kan marine ecosystem. Sigon sa LGU, ang nasambitan ng inisyatiba ang bako sana nakakatabang sa pangangataman kan kapalibutan kundi nagsisirbi man na dalan nganing mapauswag ang sustainable ecotourism kan banwaan. Piging kaminarman ang publiko na makisumaro sa pangangataman kan mga pawikan at iba pang yaman dagat nganing masyerto ang padagos na pagyabong kan likas na yaman kan Virac para sa masunod na mga henerasyon. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Presyo ng basic commodities sa Bogo City, Cebu, tinututukan ng LGU Price Watch. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan. Hugtanong gimonitor sa lokal nga panggamahanan sa Bugos City, Northern Cebu ang presyo sa mga palaliton sa Nakbayan. Kininunod sa krisis nga nasinati sa nasod ug sa tibuok kalibutan, diin padayon nga misaka ang presyo sa produktong petrolyo ngunit usab kini sa tensyon sa Middle East. Aktibo ang price watch and monitoring sa LGU pinagi sa paglibot sa kamerkaduhan ug mga tindahan aron masuta kung misunod ba ang maong mga patigayon sa gitakda nga presyo aron malikayan ang pag-abuso ug pagsaka sa presyo nga labaw sa gitugot sa gobyerno. Lakip sa gimonitor sa LGU ang presyo sa produktong petrolyo sa Dakbayan. Sa kasamtangan, wa pa kini sila na monitor nga milapas sa gitakda nga presyo apan bukas ang Market Board ug Price Monitoring Team sa pagdawat sa reklamo ug taho kalabot sa posibleng paglapas sa gitakda nga presyo. Mamahimong mudu
duol sa ilang buhatan o di kahamo padangat og mensahe sa ilang opisyal nga Facebook page sa City Government of Bugo aron mahatagan kining aksyon sa lokal nga kagamhanan. Kahinumduman nga padayon pang nag-recover ang Bugos City human sa magnitude 6.9 nga linog nga miigo ni adtong Setyembre 30 tuig 2025. Gikan sa RP1 Cebuja sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadakuin naman natin ang Iloilo. Halos 2,000 pamilya mula sa San Jose Antique na naapektuhan ng Bagyong Tino nakatanggap ng cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito si Marian Grace Erenieta para sa balita. Baton sang cash aid ang kapin 2,000 nga pamilya sa San Jose Antique nga naapektuhan sa Bagyong Tino gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Gimpahayag sa DSWD Regional Office nga ang 1,920 ka benepisyaryo mga slightly kag severely affected sa bagyo. Nagbaton sa tig 10,335 pesos ang mga severely affected nga mga pamilya kag 5,369 pesos naman ang ginbaton sa slightly affected sa idalom sang emergency cash transfer o kun ECT program. Ang paghatag sang assistance kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga padayunon ang pagbulig sa mga naapektuhan tubtob sa ila nga pag-recover. Samtang naghiwat man ang DSWD6 ang online registration sang basta beripikado mabilis ang serbisyo o kung BBM serbisyo nga isa ka digital platform nga nagausar sang PhilSys ID para ma-verify ang kliyente sang ahensya para malikawan ang duplication kag mangin epesyente ang pagdulong sang social services sa mga nagakinahanglan. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. PhilHealth Gamot Program pinatitibay sa Davao de Oro sa ilalim ng Yakap Implementation. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Ilusad sa Davao de Oro ang PhilHealth Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment o Gamot Program nga nagtumong sa pagpalapat sa serbisyong panlawas sa probinsya. Gipahigayon ang ceremonial launch baguhay lamang sa Davao de Oro Provincial Capital sa Kabidyanan na Bunturan kundiin napili ang probinsya isip ikaupat nga launch site sa tibuok nasod. Matod sa PhilHealth, nahimong posible ang pagpatuman sa gamot program humang makumpleto sa probinsya ang upat ka cycle sa implementasyon sa PhilHealth Yakap Program. Bitambong sa aktibidad si PhilHealth President and Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado nga miingon nga bahin kini sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aron nga masiguro nga makaabot ang serbisyong panlawas sa tanang Pilipino. Dugang pa ni Mercado nga nagpakita ang implementasyon sa programa sa padayong pagpalig-on sa lokal nga pangamahanan sa sektor sa panlawas pinaagi sa Executive Order 0161-25 ni Governor Raul Mabanglo nga nagmando sa pagpatuman sa Yakap program sa tanang pampublikong health facilities sa probinsya. Samtang nagpasalamat si Governor Mabanglo sa PhilHealth o gipasabot nga ang paglusad sa programa dili lang usa ka seremonya kundi usa ka saad nga padayong unahon sa probinsyal nga pangamahanan ang panlawas sa mga Davaoenyo. Ilawom sa gamot program ang matag kwalipikadong miyembro sa PhilHealth makadawat og hangtod 20,000 pesos ka balor sa mga medisina matag tuig pinaagi sa mga accredited Yakap clinics ug partner facilities. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakoy naman natin ang Butuan. Kapulisan sa Butuan City handa nang magpatupad ng kaayusan sa darating na Semana Santa. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano.
site visitation o inspection para sa Panaad 2026 dito sa Sitio Mahayahay, Barangay Antikalan ng Dakbayan sa Butuan, napahigayon na sa Butuan City Police Office. Mismong si Police Lieutenant Colonel Restituto Lacano Jr., Acting City Director sa Butuan City Police Office, ang nangunay sa inspeksyon para masusi ang tinud-aning sitwasyon, uban si Butuan City Representative Jose S. Aquino II. Particular gisusi ang seguridad sa lugar, agig siguro sa kaluwasan sa libuan ka mga deboto nga mosalmot sa tinuig nga kalihukan matag Biyernes Santo. Sigon nila kano ang ilang pagbisita usa ka oportunidad para makigalayon sa mga concerned stakeholders aron masiguro ang implementasyon sa hapsay, organisado ug plastadong security measures dungan sa pasalig nga ang sama niini nga mga kalihukan hugtanong gipaluyuhan sa tibuok pwersa sa kapulisan. Nakalatag na usab ang hugot nga seguridad sa paghandom sa Semana Santa, diin gatusan ka mga pulis ang ipakatag sugod sunod Lunes sa mga simbahan, malls ug uban pang ginadagsang lugar panahon sa Kwaresma. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy naman natin ang Marawi. Sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan ng mga Muslim, hinimok ng Vice-Alkalde ng Marawi City ang mga mamayan na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng mabubuting aral ng sagradong buwan. Narito ang kabong ulat mula naman kay Malik Mambuay. Seko kaya bubuso sa sala na bulan na Ramadan ay nakualungan na Sabto agad tumamboy kining ulalanon ko Eid al-Fitr al-Mubarak na inisampay o Vice Mayor sa City Amaral si Attorney Mahul Gandamra sa sumasbangyan ko mga bangsanin sa City gusi ko akadandan ubang Samranaw. Layro po na ni pagumanian unso panginamian sa suwa kaya sa bulan na Ramadan na minindo niya so kapagumarago para tiya kasibar kapdigo kapanalamat na mibubulus din at tuluan ko kauyag-yag sa mapakabagrian so kay sisa ko pagtaw. Taro sa ini pagumanian so apang ni kuwala sa tarimanian so mga puasa sambayang agus so mga mala mga pipya sa isang mulagyan so limoyan so ngangan agus so aturuan yan. Si kuwa kinigulan ko kutba si Kaidal Fatalan nigulalan inakwalungan na Jumat ko miyaw na si pagunot ko apian may lay so ulan gusi kwalungan na Sabto so miyaw rikutba ko si pagunot ko kiyan niya tayo ko ulan sa Solida Pilipinas. Gebo si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Inanunsyo ng Department of Energy o DOE ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo na ipapatupad sa Martes, Marso 24. Tataas ng 6 pesos and 47 centavos kada litro ang gasolina, 11 pesos and 88 centavos kada litro ang diesel, at 13 pesos and 66 centavos kada litro sa kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bahagyang kumalma ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado nitong mga nakarang araw, ngunit nananatiling pabago-bago dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi rin niyang hiniling ng DOE sa mga kumpanya ng langis na magpatupad ng staggered price increases, ngunit hindi ito kaya gawin ng ilan dahil sa mabilis na paggalaw ng presyo sa world market. Tiniyak ni Garin na may sapat na inventaryo ng langis hanggang sa unang linggo ng Mayo habang inaasahan ang pagdating ng karagdagang supply.
Sumirit ang presyo ng langis nitong Lunes matapos bigyan ni US President Donald Trump ng 48 oras na ultimatum ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz o harapin ang pagwasak ng kanilang energy infrastructure. Nagbabala rin ng Israel na tatagal pa ng ilang linggo ang kaguluhan. Nananatiling sarado ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang halos 20% ng pandaigdigang supply ng langis at gas dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo sa world market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pinayagan ng Department of Energy o DOE ang pansamantala at mahigpit na reguladong paggamit ng lower-grade petroleum products upang matiyak ang seguridad ng supply ng langis sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan na nagpapataas ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Sa inilabas na pahayag, inanunsyo ng DOE ang Department Circular No. DC 2026-03-0010 na nagpapahintulot sa limitadong paggamit ng Euro 2 fuels para sa piling transport at industrial applications. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng contingency measures upang matiyak ang tuloy-tuloy, sapat at accessible na supply ng langis, lalo na para sa mga sektor na madaling maapektuhan ng biglaang pagtaas ng presyo at posibleng kakulangan. Binigyan din ni Energy Secretary Sharon Garin na pansamantala lamang ang polisiya at may malinaw na limitasyon. Saklaw ito ng mahigpit ng quality controls, notification requirements at consumer protection safeguards. Nananatiling umiiral ang Euro 4 standards at hindi ito pag-atras sa environmental regulations kundi tugon sa panlabas na banta sa supply. Sa ilalim ng circular, papayagan lamang ang Euro 2 fuels para sa mga sasakyang modelo noong 2015 pababa, traditional na jeepney, ilang industrial operations tulad ng power plants at generators, at marine at shipping activities. Inaatasan ang mga kumpanya ng langis na panatilihing hiwalay ang Euro 2 at Euro 4 fuels mula storage hanggang transport at retail at i-report sa DOE ang mga gasolinahang magbebenta nito. Ang mga paglabag, kabilang ang fuel adulteration at hindi pagsunod sa quality standards, ay papatawan ng parusa. Inaatasan din ang mga gasolinahan na maglagay ng malinaw na label para sa Euro 2 products. Sinabi ni Garin na layunin ng polisiya na balansehin ang energy security at kapakanan ng publiko sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpaplano ang Department of Budget and Management o DBM ng posibleng cost-cutting measures sakaling hindi sapat ang makukuhang kita upang tumbasan ang inaasahang revenue losses mula sa panukalang suspensyon ng excise tax sa langis. Ayon kay Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran, wala pang agarang pagbabago sa spending priorities, ngunit dapat maging handa ang pamahalaan kung magdudulot ng malaking puwang sa pondo ang suspensyon. Sinabi niyang pinag-aaralan ng DBM ang targeted efficiency measures upang manatiling nakaayon ng bansa sa fiscal deficit targets nito. Kabilang sa mga tinitignang hakbang ang pag-rationalize ng non-essential operational expenses tulad ng biyahe, training, consultancy services at discretionary spending sa materials at supplies. Kasama rin sa mas malawak na expenditure optimization strategy ang pagsusuri sa pagpapatupad ng uniform 4-day workweek.
Tatalakayin sa susunod na Development Budget Coordination Committee meeting sa Abril ang kabuang fiscal impact ng suspensyon ng fuel excise tax at ang mga posibleng tugon ng pamahalaan. Gate ni Libiran, layunin ng DBM na balansin ang agarang tulong sa ekonomiya at ang pangmatagalang fiscal stability. Nauna nang sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na pinag-aaralan din ng pamahalaan ang pagpapaliban ng non-urgent programs at capital outlays, lalo na yung may mababang economic returns. Ang mga proyektong mas mataas na kita, malapit sa 20% economic rate of return, ay dapat ipagpatuloy. Ang suspensyon ng excise tax sa langis ay isa sa mga hakbang na tinitignan upang maibsan ang epekto ng global oil price shocks at supply disruptions dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Naaprubahan na ng Senado at Kamara ang panukala at hinihintay na lamang ang pirma ng Pangulo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malapit nang maabot ng Pilipinas ang upper middle income status ayon yan sa pinakahuling pagtataya ng World Bank. Sa isang pahayag, sinabi ng multilateral lender na projected to be close ang bansa sa upper middle income threshold batay sa kasalukuyang takbo ng Gross National Income o GNI per capita. Nilinaw ito matapos sabihin ng World Bank noong nakaraang linggo na naabot na ng Pilipinas ang antas ng GNI per capita na karaniwang nakikita sa upper middle income economies. Ilalabas ng World Bank ang updated income classifications at thresholds sa Hulyo 1. Batay sa datos noong nakarang taon, nananatili pa ring lower middle income economy ang Pilipinas na may GNI per capita na $4,470. Sa 2024 standards ng World Bank, ang mga bansang may GNI per capita na $1,136 hanggang $4,495 ay kabilang sa lower middle income bracket. Ang may $4,496 hanggang $13,935 ay upper middle income, habang ang higit $13,935 ay high income economies. Ang GNI per capita ay sumusukat sa economic output kada mamamayan, kabilang ang kita mula sa loob at labas ng bansa. Mas mataas na GNI per capita ang indikasyon ng mas matatag na ekonomiya at mas mataas na antas ng pamumuhay. Mula pa noong 1987, nasa lower middle income grouping ang Pilipinas, ngunit patuloy na pag-angat ng ekonomiya ang naglalapit dito sa susunod na income tier. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Lunes, ika-23 ng Marso, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 13 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 70 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 71 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 68 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 80 piso at 4 na sentimo. Nasa 69 na piso at 42 sentimo ang euro, 43 piso at 86 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 1 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Susunod naman po ang ating segmentong Sports Balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pasok na sa round of 16 ng Miami Open si Filipina tennis star Alex Ayala matapos talunin si Magda Linette 6-3, 7-6 nitong linggo. Kinailangan ng 31st seeded Filipina na pigilan ang matinding pag-arangkada ni Linette sa second set bago tuluyang sinelyuhan ang panalo sa isang dominanteng tiebreak. Kontrolado ni Ayala ang unang set, nakakuha ng mahalagang break sa ikawalong game para umabante ng 5-3 bago kunin ang set. Pero bumawi si Linette na semifinalist sa 2023 Australian Open nang basagin ang serye ni Ayala sa ika-6 na game at umabante mula 1-3 tungong 4-3. Naghawak serve ang dalawang manlalaro hanggang sa umabot sa tiebreak kung saan mabilis na lumamang si Ayala ng 5-1 at hindi na lumingon pa. Susunod na mga karap ni Ayala ang 13th seed na si Carolina Muchova, finalist sa 2023 French Open, at kamakailan ay tinalo si Katie Boulter 6-3, 7-5. Si Muchova, number 14 sa mundo, ay nagwagi rin sa Qatar Open noong nakaraang buwan. Kapag nanalo si Ayala, posible niyang makaharap sa quarterfinals si Mira Andreeva o Victoria Moboko, dalawa sa pinakabatang rising stars ng women's tennis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabigo si Filipino pole vaulter EJ Abuena na makapasok sa podium ng World Indoor Athletics Championships matapos magtapos na tabla sa ika-9 na pwesto sa Poland nitong linggo. Naitala ng two-time Olympian ang 5.7 meters, kapantay ng Tokyo 2020 silver medalist na si Chris Nielsen, ngunit hindi ito sapat upang makasabay sa medalist na pawang top performers sa mundo. Kinuha ni Mondo Duplantis ng Sweden ang ginto sa bagong championship record na 6.25 meters. Sinundan naman ni Emmanuel Karalis ng Greece na may 6.05 meters at ni Curtis Marshall ng Australia na nag-personal best na 6 meters. Maganda ang panimula ni Obiena matapos malampasan ang 5.5 at 5.7 meters sa unang pagtatangka, ngunit hindi na niya na-clear ang 5.85 meters na naging batayan para sa mga nanguna. Nagtapos sa ika-4 at ika-5 sina Sondre Gunnarsson ng Norway at Zachary Bradford ng United States na parehong tumalon ng 5.95 meters. Si Guttormsen ng Norway ay nagtapos sa ika-11 pwesto na may 5.7 meters, habang si David Hawley ng Czechia ang pumwesto sa huli na may 5.5 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakitang gila si TNT Import Ball para pigilan ang winning streak ng NLEX 103-95 at makuha ang unang panalo ng tropang 5G sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa Inares Center sa Antipolo. Matapos ang 38-point debut, muling nagpasabog ang 7'3" center ng 40 puntos, 26 dito sa second half at 14 sa fourth quarter para akayin ang TNT sa panalo. Tumira si Ball ng magkasunod na jumpers para itabla ang laro sa 91 bago nagpakawala ang TNT ng 8-2 run para tuluyang makuha ang laban. Nag-ambag din si Ball ng 15 rebounds at 2 blocks. May 14 na puntos si Brandon Guanuelas Rosser, kabilang ang Dagger 3, habang may 15 si Jordan Heading at 14 si Calvin Oftana. Umakyat sa 1-1 ang kartada ng TNT matapos ang masakit na opening day loss kontra Rain or Shine. Sa panig ng NLEX, nagtala si Cody Lane ng 25 puntos, 21 rebounds at 4 blocks, habang may 21 si Robert Bullock. Naitabla ni Bullock ang laban sa 99-96 o 97 sa isang 4-point play, ngunit natawagan siya ng flagrant foul penalty 1 matapos tamaan sa mukha si Oftana habang tumitira. Bumaksak sa 2-1 ang Road Warriors matapos magsimula ang conference sa 2-0.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, pinangunahan nina Leo Ordiales at Micaelo Budin ng Alas Pilipinas ang National University sa isang matikas na comeback win upang matiyak ang tradisyonal na Final Four format sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Tournament. Tinambakan ng 6-peat seeking NU ang dating undefeated na Far Eastern University 28-26, 17-25, 24-26, 25-11 at 15-8 nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Umakyat sa 7-2 record ang Bulldogs habang bumagsak sa 8-1 ang Tamaraws, ngunit nananatiling nasa unang pwesto, isang panalo na lamang ang agwat mula sa NU. Umarangkada sina Budin at Ordiales sa huling dalawang set, binura ang 2-1 lead ng FEU at tuluyang inangkin ang momentum. Pinuri ni NU head coach Dante Alensonurin ang laban ng magkabilang koponan, ngunit binigyan din ang tibay ng kanyang mga veterano sa endgame. Nagpasabog si Budin ng 14 sa kanyang 25 puntos sa huling dalawang set, habang naghulog si Ordiales ng 13 sa kanyang career high 30 puntos sa parehong bahagi. Sa 7-all sa 5th set, sila na ang kumontrol at hindi na pinabalik ang FEU. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayos. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nashock ang aktor na si Rocco Nasino matapos makatanggap ng napakataas na electric bill mula sa isang power utility company. Bukod sa regular niyang bayarin, may dagdag daw na differential bill daw na umabot sa mahigit 31,000 pesos. Kaya nagtanong itong si Rocco kung saan nga ba ito galing. At nabahala rin siya dahil may mga technician daw na dumating sa kanilang bahay para sa posibleng disconnection at napansin nga yang parang nadodoble ang kanyang bill. Kalauna nakipag-ugnayan si Rocco sa naturang kumpanya at ipinaliwanag sa kanya ang billing. Sa huli, binayaran din nila ito, ngunit napag-alaman niyang umaabot na sa 6 digits ang taunang gastos nila sa kuryente. Dahil dito, plano na raw ni Rocco na mag-shift sa solar energy system para mabawasan o tuluyang maiwasan ang mataas na bayarin sa kuryente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muling nag-viral ang isang lumang video ni Vice Ganda kung saan direkta niyang sinabi na hindi dapat bumuo ng pamilya kung walang sapat na pera. Ayon sa kanya, kawawa daw ang mga batang hindi mabibigyan ng maayos na buhay at responsibilidad ng bawat isa ang sarili nilang kinabukasan. Nagmula ang clip sa segment ng Especially For You ng It's Showtime at muling naging trending online. At hati ang reaksyon ng netizens, may mga sumang-ayon sa kanyang punto. Ngunit ang iba naman ay kumontra at nagsabing wala siyang karapatang diktahan daw ang desisyon ng iba pagdating sa pagbuo ng pamilya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ibinahagi ng Pinoy OPM band na Imago na hindi sila nagpapadala sa pressure ng music industry kahit maraming bagong artists ngayon. Ayon sa kanila, mas mahalaga na nag-enjoy sila sa paggawa ng musika kaysa habulin ang expectations o maging hit agad ang kanta.
Sinabi ng kanilang bassist na si Maps Academia na instinct nila ang gumawa ng kanta na gusto nila at doon sila masaya. Dagdag naman ni Tim na miyembro din ng banda, buo ang paniniwala nila sa bawat kantang ginagawa nila kahit hindi ito sumikat agad. Hindi rin nila pinipilit daw na baguhin ang kanilang estilo o branding, natural lang daw yun kasi kung ano ang ipinapakita nila sa stage at sa music. Kamakailan ay kanilang inilunsad ang kanilang bagong 5-track EP na Pasimple, na kabilang sa mga kantang yan ay ang Gulong-Gulo, Pasimple, Lagi na lang, Andito Tayo at Sayang na Sayang. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, ipinagdiriwang ngayon ng OPM band din na The Dawn ang kanilang ika-40 anibersaryo sa industriya. Ayon sa lead singer ng banda na si Jet Pangan, hindi nila inaasahan na tatagal sila ng ganito dahil wala silang konkretong plano noon. Ibinahagi naman ng kapwa nila member na si Sancho Sanchez na ang sikreto ng kanilang longevity ay ang saya nila sa pagtugtog at samahan bilang banda. Samantala, magkakaroon sila ng espesyal na anniversary concert na 40 sa The Theater at Soler sa June 27 ngayong taon sa direksyon ni Paolo Valenciano. Nangako ang banda na hindi ito magiging ordinaryong palabas. May bagong ayos daw ang mga kanta at posibleng mag-guest ang dating mga miyembro at magkakaroon din sila ng global tour sa Australia, New Zealand at Singapore bilang bahagi ng selebrasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming pong salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Muli, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.